Another discussion dito sa Supreme Court nga, finally, they've released a resolution, Hannah, no, particularly on the motion of the Vice President. Yes po. So, ngayon, the Supreme Court has asked the Congress to comment on VP Sara Duterte's petition. So, ayan na nga, lipat na naman tayo sa ibang issue. Ito naman ang issue na pag-usapan nila ay yung issue sa impeachment complaint ni VP Sara. So, ayan, pag-usapan natin. That challenges the validity and constitutionality of the fourth impeachment complaint that was eventually transmitted to the Senate for trial. So, ngayon humihingi ang Supreme Court sa Congress ng comment, Cho and Mayor. So, what does this mean for the impeachment, the whole impeachment matter? Ngayon na the Supreme Court has passed the ball to the Congress for their comment. In my previous interview, Hannah, I said that the entire impeachment complaint is really constitutionally infirm. So there are procedural lapses and everything. And these are one of the few things that VP Sara raised on her petition. So pag binasa nyo yung petition niya, makikita mo na very valid. Una, ni-raise niya yung point sa one-year bar rule. Because there are pieces of jurisprudence na decided by the Supreme Court na saying na there should be no multiple impeachment cases to be filed against a certain official in a year. Ang nangyari kasi, they filed the first petition December 2, the second one was on December 4, and the third one December 19. So that alone is already constitutionally infirm ba because it really shows na according to the Constitution, dapat hindi multiple impeachment cases ang ipa-file sa isang politician, sa isang leader, pero tatlo na. So yun na nga. So ang itong mga congressman na to, kung may mga utak sila o matalino sila o may mga attorney dyan, hindi sana sila nabutasan ng ganito. Ganyan na, nabutasan sila. Hindi kasi nila alam ang batas, kaya yun, si VP Sara kasi attorney yan. Kaya alam niya yung batas, kung anong tama at mali. Ano ang legal, ano ang illegal. So yun, tingnan nyo, nabutasan sila. Now, they found out that what has been approved pala is yung February 4, 2025, the fourth impeachment. So if we follow the previous rulings of the Supreme Court, may na-initiate na impeachment complaint last year, 2024. If may na-initiate na impeachment complaint, may one-year bar rule tayo. Hindi pwedeng may additional or new impeachment for the next year para sa isang leader na i-impeach nila. So, ang nangyari, they approved the fourth impeachment which was initiated February 4 of this year. So, imagine na-violate din ang one-year bar rule. Now that the Supreme Court has heard VP Sara's petition, it only means na may ngipin sa petition. Because kung walang justiciable issue sa petition, hindi yan imamind ng Supreme Court. Di ba? Basura lang yan. Wala yung issue nito, so dapat wala. Pero ngayon, the Congress is given 10 days to answer or to di ba? Ngayon, may pangil yan. Dahil pinapasagot yung Congress eh. So may punto. May punto, may pangil. So may mali talaga. May maling ginawa yung Congress. Yan ang hirap pag ang Congress mo ay lusaw. Nabutasan. Explain their points sa impeachment. As a follower, no, as a supporter of this, the dismissal of the impeachment case, do you welcome this development? Yeah, this is a very good development because nagpapakita lamang ito na the judiciary is still really upholding the constitutionality of justiciable controversies na nangyayari sa ating government. Because if they are already infiltrated by, corrupt officials or maybe if they are influenced by outside forces, they can easily dismiss the petition of VP Sara and ignore it, di ba? Pero ang nangyari ngayon, binigyang buhay, meaning to say may laban talaga. So now, na may ganitong development na, it only shows na, despite the political persecution that VP Sara has gone through, despite the series of attacks and hearings that the Congress has done to her, may laban talaga siya. So, yan yung parang positive aspect na nakita ko sa development na ito. How about you, Mayor?
They're very eager to destroy the Vice President. So marami silang mga PR. Yung pinafile nila yung ibang Congress. Maraming mga palabas, maraming mga papugi, maraming mga pa-interview, pa-press briefing, press conference, pa-hearing-hearing. Ayun ang mga magaling sa congressman natin. Hindi nila iniisip hindi nila inaisikaso yung legal basis eh. Puro PR. So yun yung napansin ni Basti. Yung mga leftist congressmen and women first, di ba? Tapos nag-ano na naman sila. Hindi nila nag-calculate na kung ano yung magiging effect if whenever they really needed to push through with the impeachment. Kasi yung impeachment kasi na yan, they are just pushing for it just to make a bad name out of the Vice President. Di naman talaga yan na, well, as far as our camp is concerned, wala namang kasalanan talaga yung Vice President natin. Pinapalabas nila ng impeachment and ngayon, Yes, naniwala ako, yes. Walang kasalanan niyang VP eh. Confidential funds yan eh. Yung mga ibang kaso niya, gawa-gawa na lang yan. Gusto kasi nila babagsak yan dahil takot sila sa 2028. Naniwala akong walang kasalanan niyang VP. Hindi siya magnanakaw. Ang tagal yan dito sa Davao. Ang Davao walang corruption eh. Ang ganda ng takbo ng Davao. Ang politiko, nagbabase yan kung saan sila galing. Tingnan mong Davao, ang peaceful. Walang walang masyadong mahirap doon sa Davao. Ikumpara mo sa ibang mga lugar sa mga congressman na yan. Ang gulo-gulo ng nila doon, lugar. So, naniwala akong walang corruption. Kaya walang mali na ginawa ni BP. Lang yan. Gusto nila ng tapunan ng mga putik para ang amo kasi nila, gusto nangarap na maging vice presidente at sa 2028 gusto niya maging presidente. So ayan, binabato ng mga putik. saturate nyo kasi, hindi nyo, kung yun yung ginagamit nyo as a tool, as a weapon against her, ngayon, hindi nyo na magamit. In the first place, kasi kung nung una pa lang talaga, na ginamit nyo yan against the Vice President, sana nag-push through na yan. So, ibig sabihin, wala talaga yung hawak. Naluto sila sa sarili ng mantika eh. mahina na nga yung grounds nila. Palpak pa. Na pwede nyong i-impeach yung tao. Right. So, manahimik na lang sana kayo. Mga unggoy. Harvey, Mayor, if I may add, ni-raise din kasi ni VP Sara yung series of interviews ng Secretary General. So one of the reasons na sinabi ni Sec Gen Velasco, sabi niya, hindi daw sila nag-act upon the first, second, and third impeachment kasi nga may mga members daw sa Congress na nagsasabing, wag muna because they need to wait for the fourth impeachment. So, sa aspeto pa lang na ganyan, masasabi natin na there is a deliberate attempt to freeze the impeachment which is not allowed under the law. Tapos pag tingnan mo yung petition ni VP Sara, may mga timestamps sa lahat ng interviews. So lahat ng mga ginagawa nila, mga PR nila, yung sinabi ni Mayor kanina, lahat ng mga PR, mga interviews nila, media, conferences and everything, nagagamit against them. So, di ba? Funny siya. Yun nga sinasabi ko. Naluto sila sa sarili ng mantika eh. Yung pagpapasikat nila, siya rin dahilan ng paglubog nila. Sobrang daldal eh. Ang tao kasi pag sobrang daldal, maraming mali. Please talk, please mistake, yan ang sabi nila eh. Pero parang it's a waste of taxpayers' money din kasi they are still pushing with that groundless impeachment case. So sila lang din they just show the people that it's only a narrative that they're trying to push, not really a real case. And speaking of PR, Mayor and Tio, you know what's really interesting here? Immediately when the Supreme Court resolution came out, nagpalabas ng video ang House of Representatives, a compilation
It's a video dedicated to VP Sara compilation explaining the articles of impeachment. So I think you shared this also, Cho, na Yeah. instead of answering, answering, taking time to answer, at least may time silang gumawa ng propaganda video. Yeah, so far this is the funniest. Diyan magaling ang mga congressmen, congresswoman. Imbis na sagutin yung kuha ng Supreme Court, nagpa-PR. Gumawa ng mga video attribute sa kanila. Yung pabor sa kanila. Diyan sila magaling. Pag press conference nila, yun, ang galing nila magsalita doon. Puro lockdown nila mga Duterte. Lahat ng mga mali ng mga Duterte ang sinasabi nila sa press con. Puro pahapyaw, puro sarcasm. Ang ginagawa, lalo na itong si Gutierrez. So, ayun. Naluto sila sa mantika. Ang hina ng grounds nila sa impeachment. Ayun. Dinagdagan pa ng mga kabulastugan. Wala. Propaganda video I have ever seen because it's like a work of a high school student ba na project na ano yung grounds bakit na-impeach si VP Sara. Tapos, sorry, but not to demean high school projects, baka high school students projects. I'm not demeaning the high school students. I mean the level of this is Congress. This is a national agency, di ba? So dapat they could have done better. Grabe ka naman. I-label mo sa isang high school project yung impeachment. Sobrang baba talaga. Correct. Because they know for a fact na the impeachment rap they initiated will not be successful. So ginagawa nila yung info drive nila ngayon by making videos like that na ganito yung mga grounds, propaganda. That's why ganun na yung impeachment. Diyan sila magaling yung propaganda. Akala ng mga propagandista na nauto pa nila ang mga Pilipino. Tingnan mo sa mga post nila, ang daming mga bad reaction, negative. Walang mga positive sa mga post nila. Maski tingnan nyo ng isa-isahin yung mga congressman. Puro negative. Tawa, love reaction. So, kaka-PR nila sa media, lalo silang lumulubog. Impeachment na yan is just a tool, to antagonize the Vice President. Because we can never neglect the fact that she is a strong candidate in the 2028 presidential elections. Yan talaga ang ugat niyan. Si VP Sara lang talaga ang malakas sa 2028. Siya lang talaga ang banta sa sino man diyang nangangarap sa Malacanang na maging presidente sa 2028 o sa Kamara. Ang banta talaga sa kanila is VP Sara. Wala namang ibang laban dyan. Wala nang iba. Si Bongo na 2028, 2034 si Bongo, sigurado yan. Panalo yan sa presidente. Pero sa 2028, VP Sara talaga ang number 1 prospect na malakas. Lahat naman ng survey nagsasabi din na siya yung top contender for that 2028 presidential election. So, they are doing their very best to demolish her character, di ba? Parang ganyan, para wala nang Because simple lang. Siya yung pinakamalakas. Demolish. Siraan. Gastusan ng billions para lang masira. Di bali nang maubos ang pira ng bayan. Ang importante, yun, masira lang si VP Sara. Matanggal sa serbisyo. Pinaka-goal nila dyan is matanggal sa serbisyo. So, yun lang. Di ba? ganyan ka kakaiba tong bansa ngayon. I believe Marty wants to run for the presidency or anyone from their camp. They just want to put somebody there for the next presidential election. Correct. And the top contender is the vice president. That's why. Tama. And with that premise, knowing na wala talagang on surveys, wala talagang lumalapit na contender doon. So we expect na more of these attacks and propaganda will come out leading to 2028. That's for sure. Kulelat din si sa survey. Si Martin. Wala talaga. Hindi nga umaabot. Tingnan mo mga survey. Talagang kulilat silang lahat eh. VP Sara ay still number 1. Yan ang pinakamataas sa ratings ngayon. Except kay Escudero. Parang humabol ata si Escudero. Pero wala nang mga
mga sulbi-sulbi ngayon sa presidente at saka vice. Ang sulbi ngayon is nasa mga senador na. So, yan. Wala. Kahit gano'n billions na yung nagasto nila. Bayad sa mga congressman pero wala. Mababa pa rin yung ratings nila. Kahit may payaka pa AX aka pa sila. So, yan.